Ipagpaumanhin mo, dating Haring Mimen. Hindi pa ngayon ang tamang panahon upang palayain si Mitena. Wala namang ginagawang masama si Mitena nitong mga huling araw at nagbibigay babala pa siya sa atin. Magbibigay din kami ng pagsubok upang tiyakin kung tunay nga ang iyong hangarin. Yung mga panahon na natulungan ko kayo noon para maibalik ang buhay ni Terra, ay hindi ako humingi ng kapalit sa inyo. Ngayon lamang ako hihiling, anak para sa anak. Wala na bang makapagbibigay sa akin ng tagumpay na walang silbi? Hindi lahat pathalang gargan. Tanggapin niyo ang aking handog sa inyo. Sapagkat siya ay isang tapat na tiktik sa mga sangre. Istri Neda, Spectum Madio Clar, Evdea, Alsa Evdea. Maligayang pagbabalik sa Nereo ng Bana. Ngayon ay mapagmamasdan ko na ang mga kaganapan ng mga warkang sangre. Simula ngayon ay hindi ka na manggugulo pa. Kailangan mong mangako kung gano'n ay Poltre sa lahat ng aking mga nagawa. Mas magiging mainam kung tayo tutungo sa lumang Eteria. Nasa iyong kapalaran na iangat ang bagong Eteria bilang bagong hara. Masarte ni Tena, mainam at nariyan din pala ang iyong malibughang ama. Kung ganun, maganda kayong mag-ama sa aking binabalak. Ganun na rin kayong mga sangre. At ngayong wala na si Mitena at ang dating Haring Meme, ay nararapat lamang nating isipin ang kanyang naging pangitain. Ano ang maaari nating gawin upang hindi ito magkatotoo? Kung mangyari man na yun ay totoo, gawin niyo ang lahat upang ako ay buhayin. Kayo naman ang pupunta sa Balak, ngunit kailangan niyong hanapin ang bagong batas. Adamos, hindi magandang biro, Adamos. Lahat tayo ay papanaw sa takdang oras. Kaya't bakit tayo matatakot sa pangitain ni Mitena? Habang tayo ay nabubuhay at naririto, patuloy ang paggawa ng mabuti para sa kapwa. Para sa kaharian. Mga mahal sa buhay. At patuloy tayong lalaban para sa Encantadia. Binabati kita, kaibigan. Kung ngayon ay tinuturing ka nila bilang bayani, hindi malabo na balang araw, ituring ka nila bilang Rama. Restak, Cedro. Hindi ko nais maging Rama. Layunin ko lamang makatulong at makapagsilbi sa mahal na Hara at sa Rama. Labas! Kailangan mo pagtrabahuan ng mga kinakain mo dito. Sige na! Kumanta ka na! Nang silipin nila ang ating mga paninda. Bangon at maghanda na. Buhayin ang alab ng diwa't kaluluwa. Ano tilang wala nang lumalabas na tinig sa iyong mga bibig? Patawad po. Maaari po bang humingi muna ng tubig? Sheda! Bakit ayaw mo siyang bigyan ng tubig? Nauuhaw na siya. Sino kayo nakikialam sa... Agapi-abi. Pero siya po'y aking alipin, kaya hindi po dapat kayo nakikialam. Magkano ang iyong ituturing sa kanya? Ngunit, Daron, pabuya yan mula sa Rama at Hara. Nakahanda akong tumbasan ng mga ginto ang kanyang mga kasalanan. Pakawala mo na siya. Absala Ishma.
Salamat! Salamat kayo! Salamat kay sa inyo ang tabang. Salamat, salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ituring mo na rin ang iyong sarili na malaya na. Ano nga pala ang iyong pangalan? Ako si Elias. Elias. Kakaibang pangalan. Taga saan ka? Gikanday ko sa lugar sa mga tao. Ilaha kong gikidnap para himuon nilang ulipon diri sa ilang lugar. Mong salamat jud kayo sa inyo ang do sa pagtabang sa kuha. Salamat kayo sa inyo ha. Salamat jud kayo. Wow! Salamat! Salamat! Kakaiba nga ang iyong pananalita. Kaya't nakatitiyak ako na dayuhan ka lamang dito sa Encantadia. Ngunit ngayon ay malaya ka na. Wow! Malaya na! Salamat at malaya na ako! Salamat kayo sa inyo ang duha. Salamat jud kayo. Wow! Salamat, salamat, salamat! Ah! Ito na! Salamat, ay! 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 Ibinamigay mo ang gintong pabuya na nagmula sa Hara sa isang gusgusing alipin na nagmula sa mga mundo ng tao? Hindi lamang siya isang gusgusing nilalang, Mashna. Isa rin siyang mahusay na mga awit. Ano ang magagawa ng magandang awitin sa panahon ng digmaan at kaguluhan? Ang kailangan natin ay paigtingin ang hukbong sandatahan. Kaya kailangan nating magpulong bagong bayani ng Sapiro. Makakaasa naman kayo na dadalaw ako sa ating mga pagpupulong. Ngunit sa ngayon ay pakinggan muna natin ang kanyang tinig at damhin ang isang magandang awit. Bangon at maganda na. Buhayin ang alam sa diwa't kaluluwa. Iyong pagmasdan ang mundong nilapastangan. Lupang hinirang ipaglaban. Nasa dugo ang tapang ng lahi. Agimat mo ang puso, hindi magagapi. Sigaw ang awit ng mga mandirigma. Ikaw ay itinadana. Maging dakila, kila, maging dakila, kila, maging dakila, kila, maging dakila. Pasarte, mga awit. Pasarte. Mahal na Hara, mahal na Rama. Agave, ave, Malahara, Malarama. Kami lamang ay nalilibang sa awitin ng dating alipin na ito. Alipin? Mayroon pa rin pa palang mga alipin sa Encantadia sa kabila ng pagpapatupad ng batas laban dito? Maging ako man ay nagulat, mahal na Hara. Sapagkat galing pa pala sa mundo ng mga tao itong si Elias. Totoo ba ang kanyang tinuran, Elias? Opo, mahal na Hara. Pinakain ako ng mga bandido ng itim na kanin upang mabuhay dito, upang gawing alipin nila. Mabuti na lang, dumating si Daron at ako'y kanyang iniligtas. Maong salamat jud kayo sa iya ha. Mahusay, Daron. Mahusay. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong ginagawang kabutihan. Ngayon natin kailangan ng mga awiting nakakabuhay sa ating mga damdamin. Kahit pa tayo na sa kalagitnaan ng pagdidigma laban sa kasamaan. Kaya mahusay ang iyong ginagawa, Elias.
Malapit na tayo sa Eteria. Aking Mitena. Nabasa ko ang tungkol sa Eteria nung ako'y nasa Lireo bilang Kera. Nabasa ko rin kung paano ka nabuhay ng marangya bilang hari. At kung paano mo pinagtaksila ng iyong asawang si Adria para kay Ornia. Ang iyong ina, Mitena, ang inyong ada ni Cassiopeia. Kahit kung maaari sana, Mitena, huwag mo siyang tinatawag lamang ng sa kanyang pangalan lang. Ngunit kailanman ay hindi siya naging isang ina sa akin. Lalo't hinayaan niya lamang ako na itapon sa mini-ave upang mamatay na lamang. Tulad mo rin siya na kailanman walang pagkalinga o pagmamahal sa akin. Lalo't natiis niyo lamang ako. Mitena, aking anak. Kung maaari sana, ay kalimutan mo na lahat ng mga kasalanan ang ginawa namin sa'yo. Naganap na ang lahat. Kahit wala nang saysay pa upang patuloy mo itong balikan at isumbat sa akin. Portre, aking anak. Hindi ko sinasadya na napagtasaan kita ng aking tinig. Kaya nga't, inuulit ko, sana'y kalimutan mo na lahat ng pagkakasalang nagawa namin sa'yo. Ako'y iyong patawarin pagkat matagal ko nang pinagsisihan to. Hindi tayo na tayo'y magsimula muli. Malaki ang magagawa ng kapatawaran mo, Mitena, para sa ating dalawa. Matutupad ko ang mga pinangako ko sa mga diwata na kahit kailanman ay hindi ka nababalik sa kasamaan. At ito naman. Ito naman ang magiging susi ko. Para sa pintuan. Sa pintuan ng Tebas. Para sa akin. Para sa akin. Tebas. Kaya pala, hindi mo ako pinuntahan at pinalaya sa mga diwata. Dahil ako ang iyong anak. Kundi dahil ako ang iyong kailangan upang makapunta sa Tebas. Ginagamit mo lamang pala ako. Anak. Huwag mo akong tatawaging anak kung ang aking kapatawaran ay may kapalit ng papakinabangan mo lang. Mitena, hindi ko ito ginagawa para lamang sa akin. Ito ay para sa ating dalawa. Lalo na para sa iyo. Upang maghilom
ang lahat ng daladala mo dyan, ang lahat ng sakit na naidulot ko para ilumalim ng sugat mo. Ngunit hindi ito paghilom ng aking mga sugat. Isa lamang itong patunay na kailanman hindi mo hinangad ang aking paggaling. Isa lamang pala akong susi para sa pinapangarap mong kaluwalhatian sa Devas. Hindi, Mitena. Para sa ating dalawa ang aking ginagawa. Maniwala ka, anak. Hindi. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili. Kaya't kailanman, hindi mo makukuha ang aking kapatawaran. Asarte. Mahusay. Lalo't madali mong natuklasan ang tunay na hangarin ng iyong makasariling ama. Hindi mo kailangan magkaila sa akin, Adamos. Batid ko na ikaw ay nangangamba sa winika ni Mitena. At walang masama roon. Tayo ay mga sangre, Dea. Hindi tayo dapat matakot magpatalo sa kung anumang mga masamang pangitain. Batid ko na hindi dapat matakot. Ngunit kung nararamdaman mo man yun, o natin, wala naman sigurong masama kung mapag-usapan. Hindi ko rin tiyak, Adamos. Sa totoo sa inyo lamang ni Natera at Flamara ako napalapit ng ganito. Kaya't nais ko lamang na malaman mo, ninyo, na narito lamang ako upang dumamay. Upang makinig. Sangre Adamos, ipinaabot ang mga nakabantay na kawal na may nagaganap ngayon na kaguluhan sa Adamya. Paano't nakapasok sila sa pananggalang? Gargan, ano ang iyong kailangan sa akin? Narito ka ba upang ako ay paslangin? Narito ako upang ika'y iligtas. At iparamdam sa iyo ang tunay na pagkalinga at pagmamahal na alam kong kailanman ay hindi na ipatikim sa iyo ng isang gaya ni Memen. Kaya't halika. Halika at magbalik ka na sa akin. Mitena, huwag kang maniwala sa kanya. Pagkat hindi mo ikabubuti pagsunod sa kanya. At anong kabutihan ang kaya mong ibigay sa kanya? Lalo tunay na ginagamit mo lamang siya upang linisin ang lahat ng iyong mga kasalanan at upang ika'y makaakyat sa Devas kung nasaan si Cassiopeia. Mitena, huwag kang maniwala. Halika na. Umalis na tayo rito. Anak! Kilalang kilala ko ang iyong puso. Batid ko ang lahat ng mga masasakit na pinagdaanan mo. Lahat ng iyong mga hinanakit. Lahat ng iyong galit. Lahat yun ay hindi mo dapat naranasan
iwasan sapagkat karapat-dapat kang mahalin. Karapat-dapat kang pangalagaan. Karapat-dapat kang arugain. Mitena, huwag kang lumapit sa kanya. Bumalik ka rito. Halika, Mitena. Halika't hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang mainit na yakap ng isang mapagmahal na ama na alam kong kahit kailan ay hindi na ibigay sa iyo ni Memen. Halika. Mitena, bumalik ka rito. At hayaan mong mula sa araw na ito ay ako na ang magsilbing iyong ama at ipinapangako ko sa iyo. Hindi kita pagtataksilan o sasaktan sa halip ay ihaangat kita at laging pangangalagaan. Halika. Mitena! Halika, dahil hindi ka isang sumpa. Dapat kang mahalin. Harugain. Aking anak. Tanang Kres, mga! Mitena, sinabi na bumalik ka rito! Tama nga ang bintang sa iyo, Mitena. Memen, ika'y isang makasariling ama na wala nang ibang ninais kundi ang saktan ang kanyang sariling anak. Tanang Kres na nga, Gargan! Mitena, anak. Huwag kang magpalilang dyan. Bawa kasi nungalingan lahat ng sinasabi niya para lamang makuha ang iyong loob. Sino ang tunay na nagsisinungaling sa ating dalawa? Nangangahulugan bang nagawa ko yon nang matulungan ko ang mga bagong sangre? Pangalawa, hilumi ng pinakamalaking sugat na naidulot sa iyong kapwa. Siya lamang aking naiisip pagdating sa mga bagay na yan. Ito ay ang sakit na naidulot ko sa aking anak. Nakita ko na, anak. Nakita ko kung paano kanya gamitin upang siya'y makapanik sa Devas. Hindi, anak. Hintayin mo muna ako magpaliwanag. Presta! Totoo nga ang sinasabi ni Gargan. Isa kang mapanin lang at mga sariling ama. Na kailanman ay dapat hindi ko na inaasahan pa. Ah!